Yung role ko kasi dito, ano ko asawa ko ni Rush, fiancé. So, asawa na nga, fiancé. Legal wife. Legal wife. First time ko maging legal wife. Siguro yung sa namin, sa love scene, ayun nga, parang medyo makatotohanan. Kasi kami ni Rush, nag-uusap talaga kami bago magsimula yung love scene namin. Tsaka iniisip ko, asawa ko talaga siya bago kami magsimula. Tatawag ko siya, asawa ko, ginaganon ko siya. Habang kumakain kami, uy, asawa ko, kumain ka na ba? Ganyan ako sa kanya. Oo, kain ka na, ganyan. Kaya yung naging love scene namin, medyo, makatotohanan talaga. So, realistic, parang ganun. Sobrang komportable, kaya parang mas, 9% pinaka-wild sa nagawa ko. Rush naman, asawa niya. Asawa daw. Ay, sa akin, yung bago. Parang, siguro yung character niya. Bago sa akin kasi, yung mga past movies ko more on, kontrabida talagang barambado. So dito seryoso. Napaka-seryoso ko dito, pero never akong dito. I mean, wala yung libog. Puro trabaho, nasa isip ko dito yung character ko. So, challenging siya sa akin. Yun ang bago. Then, wala naman magagaling naman lahat magagaling. Thank you, congratulations, Evan. Thank you, Bibi. Thank you, sir. May mga nakakausap ako from my relatives na gano'n. Kasi mapangahas din yung topic, kasi issue, kasi si Allison yata, doon sa gist mo na sinasabi, parang plano niya pag nakawan yung company, using her beauty, her charisma. So talaga sa kanya nakatutok yung mga boys. Then from there, yun yung ginagamit niya bilang sandata. Balikan ko yung question kanina, paano mo nga napa-arte si Allison na ang hin-hin-hin, ang very demure, tapos dun sa napanood namin, kakaiba pula-pula ng tuka. Paano nga ba? Tapos yung eksena, sabi ba, kakaltasan ko yung sweldo. Withdraw mo na lang, tapos nilagay dito sa niya. Nakakaloka yun Yeah. Ayun, siguro talagang binubusisi ko lang yung character. Ikaw talaga nag-act-out sa talagang siya talaga. Parang, kung siguro pukpok, pinupukpok ko din po siya. Para ilabas niya yung yung skills niya, hindi as Allison na mahiyain, kundi as Jeneline na palaban, na kaya mag-seduce, yung mga ganon. So, kakaiba naman. Siyempre, may moral lesson din itong may moral lesson naman po. What about Ara? Anong masasabi mo? Si Ara, wala ko masabi kasi pag sinabi ko instruction, ito yung gagawin talagang, ayun, 1 take, 2 takes, yun, nagagawa naman. Thank you, Direk. Very professional naman. Itong apat na to, then including Mon Mendoza, na wala dito talagang very professional. Thank you, Direk. Rush, ano ka naging artista? Before po kasi, since 2017 yata, or 16, ganun. 2016, before, varsity player din ako, basketball sa Pampanga. Yeah. Then, hindi pa yung itsura ko nun talagang probinsyano, maitim. Yeah. Hindi ko kinakailangan yung pagiging maitim ko, probinsyano, tapos makapal yung buhok. So, normal naman yun sa probinsyano. So, then, wala din naman kaming ganun pero hindi naman kami mayaman. So, yung mga tatay ko, kapatid ko is construction din. Doon kami nabuhay, doon din ako nakapag-aral. Yun. So, before, may nag-basketball ako sa isang lugar, dumayo ako. Then, may nakakilala sa akin. Ang tinanong nila kung gusto kong pumasok ng pageant. Then ako, mahihayin naman kasi ako Hindi rin ako fluent sa English. Then sabi ko, baka mabokya tayo dyan. Pag pumasok ako dyan, baka question pa lang, di ko maintindihan, di ko yung masagot ko, diba? So, di naman ako fluent Until now naman, di ako fluent. Yeah. Then yun, sabi niya wala namang question and answer. Runway lang, modeling. So, pinag-isipan ko siya ng 2 weeks, yung offer. Sabi ko, isang beses lang to sa buhay ko, bakit hindi ko i-grab? So, ginarap ko siya. Then, meron naman akong preparation before the coronation. 4 months naman. Nag-workout ako dun. Then, nanalo ako dun sa runway na yun yan. Top model Pampanga. Okay. Hindi naman ako yung pinaka-title. Ako yung brand ambassador. Ganun. And nakaka-award naman ako. So, hindi ko kaya ko pala, sabi ko. Then, inano ko din sa sarili ko na sabi ko, kung mayayain ako, wala din naman ako mapupuntahan.
kahit saan ka pa, anong trabaho pa, kahit di ka artista, mayayain ka, wala ka din naman mapupuntahan sa buhay mo eh. Hanggang bahay ka lang, for sure. So inisip ko din, so ginarap ko siya. Then, merong isang parang nag-ano dito sa commercial, sa modeling, sa Manila na. Then, nakakuha ako ng project na folded din ng, naging model ako doon, nagka-printed, ako, Pampanga, kahit sa branch. Then, nagtuloy-tuloy yung modeling career ko. Nakakuha din ako, nagka-Levi's din ako isang beses. So, thankful ako kay God kasi binigay niya. Then, mag-out na ako sa modeling. Then, doon ko nakilala yung manager ko, si Tito Jojo Veloso. Yeah, 2019 or 18 yata yun, nung nagkakilala kami sa Facebook. Minessage niya ako kasi nga... sa Facebook lang to? Yeah, kasi Allen Dizon yata. Kasi taga Santa Ana siya. Then ako Santa Ana, Pampanga din ako. So same, kami, town. Yun, sabi niya, taga dyan din yung dati kong alaga. Then minopera niya ako, sabi niya, pasyal ka dito sa condo, sa condominium dito yung office ko. So pumunta naman, then usap, ganun. Sabi niya, dadalhin kita ng Viva. So the next week, punta kami Viva. Then sabi pa nga kami ni AG nun eh. Yung pinakilala ko kay Boss Pico, 2 goods naman, pinasign ako. Then naghintay ako ng 3 years kasi gusto ko din 3 years? 3 years, yung tagal din kasi nun eh. Parang 3 years ako wala project. Then naghintay ako kasi gusto ko naman eh. Hinintay ko yung break ko, then ito nga, yung Viva Max, nung lumabas yung Viva Max, tuloy-tuloy naman yung career ko. Thankful ako sa Viva. Kinapos, lahat ng boss, especially kay Boss Big, binigyan niya ako ng pagkakataong makakarte. So, talaga, kahit hindi niyo ako kinakausap. Tapos sinawag ko pa siya. Kasi kami, naka-lock-in eh. Diba lock-in. Tapos dalawa kami sa room. Tapos sobrang tahimik pagpasok. Siyempre nahihiya din naman ako. Tapos baka hindi niya ako i-approach. Pag ako yung unang umapproach sa kanya. First time yung nagkatrabaho? First time. Okay. Tsaka mag-usap talaga. Tapos, nasa CR siya nung pumasok ako sa kwarto. Kala ko ako lang. Hindi nakaupo na ako doon. Paglabas niya, hindi rin siya nagsalita. Nagtitigan muna kaming dalawa. Nag-aantay kami sino yung una mag-a-approach. Tapos, inano ko na kasi baka nahihiyain niya. Sabi ko, hi! Say, kumusta ka? Nag-usap na kami ng gano'n. Yung parang, kinakausap ko niya, okay ka lang ba? Oo, kinakabahan ako. Hindi, okay lang yung chocolate. Gusto mo, bigyan ko siyang chocolate. Pagpagana, o ano ba, ayun, gano'n. Pagpa-active. Doon nagsimula na. Close na kayo, naging ano? Nag-usap-usap na rin kami. Kagaya, ano mga topic pinag-usapan nyo? Ano, Alison? Comparing notes ba ito? Sabihin ko ba? Joke lang. Joke lang. Yung pwedeng i-share. Ano usapan natin doon? O diba, ito? Puro ano eh. Script. Puro Ako sa script. Sa script. O kaya sa living men ninyo, kay Shun Wu at saka kay Arash. Ano ba? Ikaw naman. Ikaw naman. Ako sa script. Talaga. Ako po sa character namin. Tapos, Kung paano pong dalhin. at saka yung gagawin mo. Yes. Oo. Ang nakakaiba kayo kasi doon sa trailer, masyado Wild. Wild, oo. Sino ang peg mo? Bukod kay Direk na inaakot. Sino, meron ka bang pinanggayahan or parang sinundan o ginawang model para yun ang karakter na ipalabas doon sa Pokpok? Mga friends ko po. Yung friends mo na. Ito, peg mo. Mga friends mo na ano. Yan po. May mga Change friends. topic. Magagalit. Makikita mo look sa future na magiging ano mo sa Viva Max. Actually po, ayaw po tignan ayong isipin yung future ko. Gusto ko lang po nangyari sa akin po ngayon. Pero grind lang po ng grind. Ano po? Workout, parang inaaral ko pa paano maging the best na artist naman. Parang I-enjoy mo lang. I-enjoy ko po ako. Hanggang anong kaya mong ipakita or ilabas? Like, kakayanin ko, ano pong nasa script, kakayanin po. Parang gano'n. Talaga. Lahat. G, parang gano'n. Pero kaya ko lahat. Kakayanin gano'n po. Okay. Hindi niya gaano na e-express. So, sa akin naman, parang ganun ako eh. Pag nagmamahal ako, hindi ako masyadong expressive. Kasi inaantay ko rin mag-move yung lalaki. Parang ganun. So, parang yung naging kapareha sa akin. Sa aking character. Ayun po. Sa akin naman po, 50-50. In reality, tapos sa character po na si Jeneline. Kasi si Jeneline, sobrang wild po talaga. Kaya abangan nyo na lang po.
So yung wild is the 50% na hindi ka related. Yes po, depende po sa mood. And then sa gising parang gano'n. Yes po. So yung other 50% is anong Ganito, parang personality niya? ganito po yung nakikita niyo. More on the Parang pag close ko po talaga. physical or aesthetic. Yes po. Okay. Sa akin po kasi kalug po kasi ako, masiyahin, lagi bibiro, ganyan. Pero sa character po kasi, sobrang laki po ng bago kasi nga, seryoso po din dito. Seryoso na, hindi po kasi ako marupok pero magiging marupok parang yun po. Kaya yun po, medyo challenging. nalabas ko yung ko, yung pagiging acting ko. Oo. Kasi kapag masyadong opposite this character, you have to act. You have to do the work. Po, na-challenge po, pero thank you po Direk kasi tinuruan niya naman po, ginag niyo po ako. Sa tatay ko Sa tatay ko kasi foreman So iniisip niya, stricto kasi siya sa trabaho. Kahit sarili niyang anak, pag di nagtatrabaho, papagalitan niya. So walang anak-anak sa kanya pag nasa work. So hindi naman, so yung role ko naman kasi dito is engineer. So yung pagiging stricto sa trabaho, parang iniisip ko lang yung tatay ko, kaya doon ko in-apply yung character ko dito. Pero yung social is nasa pananamit lang yun Madali lang naman gawin yun di ba? Manamit ka lang ng polo, tapos 4 months, so parang social ka na. Then syempre yung galaw mo. So ganun. Then yung character niya sa tatay ko siya ginawa. Kapag mahal na asawa, ano ba? Yun lang, minsan nanonood din ako kung paano maging mapagmahal na asawa. Kasi nga wala pa naman akong asawa. So, hindi, parang kinoconnect ko na lang siguro doon sa pagmamahal lang isang anak. Ganun na lang.